Sino kaya yung dumarating na nakamagarang sasakyan? Aba, mukhang mayaman. Nagtitinginan ang mga tao nang dumating ang isang magarang sasakyan. Tumapat ito sa barangay. Nagulat sila ng isa palang matandang sakay nun. Pero merong 4 na bodyguard na purong nakasuot ng itim. Magandang araw. Magandang araw. Ako po ang kapitan dito. May paglilingkod ho ba kami sa inyo? Marami. Kung ganon, pasok ho kayo sa loob. Pagpasok ng matandang lalaki, nagpakilala ito bilang si Boss Douglas. Boss Douglas, ikinagagalak ho kayong makilala. Yang mga tipo na ganyan, halata mong dayuhan. Ano hong atin? Kapitan, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ako ay dayuhan at kaya ako napadpad dito sa Capiz dahil gusto kong dito manirahan. Naghahanap ako ng mabibiling lupa, yung kahit may lumang bahay. Ganun ba? Magkakaroon ba tayo dyan? Kapitan! Siyempre naman, hindi pwedeng mawalan ka, Kapitan. Yun ang gusto ko. Tiyempo na may ibinebentang manggahan na merong lumang bahay at ang sukat mahigit 7 ektarya. Yun ding araw na yon, nagka-deal si Boss Douglas at ang may-ari nito. Kapitan, para sa'yo. Aba, iyan ang gusto ko. Siya nga pala. Meron kasi akong tauhan. Kasama niya kanyang pamilya. Gusto ko pa sanang bumili ng nakabukod na lupain para doon sila titira at siya na rin ang mag-aalaga. Aba, walang problema doon. Meron. Sa hindi kalayuan, nasa 7 kilometro lang naman ang distansya. May ibinenta na naman doon si Kapitan, pero siya'y nagsisilbing ahente lang. Maganda. Maganda ang lupain na ito. Valentin? Boss! Kaya mo bang gawin to? Yes, boss. Tataniman ko yan ng maraming gulay. Magaling. Ngayon din, magsimula na kayo. Yes, boss. Magpapatayo ako ng maliit kong kubo. Bakit maliit? Lakihan mo na. Para pagdadalaw ako rito, gusto ko, meron akong tutulugan. Yung malamig. Diyan sa pwesto na yan, maglagay ka dyan ng duyan. Yes, boss. Malaki ang naging komisyon ni Kapitan nung araw na yon. Kasi bilang kapitan ng barangay, alam niya ang lahat ng ibinebenta sa kanilang baryo na siya namang kinainggit ng ibang mga tao. Marami kasing nagnanais na makabenta, pero tanging si Kapitan lang ang pinagkakatiwalaan ng mga dayo kaya't siya ang pinupuntahan. Kapitan, meron pa akong isang hiling sayo. Ano po yun? Gusto ko sanang makilala ang mga tao rito. Sa isang buwan ho, magkakaroon na ng kapistahan. Kung gusto nyo, pwede kayong mag-sponsor sa barangay. Ganun ba? Walang problema. Mag-i-sponsor ako para naman sumaya-saya ang baryo na ito. Tsaka, Kapitan, alam mo namang ako'y dayuhan at hindi na rin lingid sa akin ang usap-usapan na ang probinsya daw na ito ay maraming aswang. Totoo ba yon? Aswang? Kung sino man ang nagsabi sa inyo niyan, putulin niyo yung dila. Hindi totoong may aswang dito sa Capiz. Yon!
Yon ang gusto kong marinig. O paano, Kapitan? Tutuloy na ako sa bago kong bahay at siguradong nagkalat ang loob niyan. Ipapalinis ko lang. Sige ho. Sa unang araw ni Boss Douglas doon, dumating din ang isa nitong matagal ng tauhan na si Nanang Arlene. Ang trabaho ng matanda all-in, basta't puro lang sa loob ng bahay. Boss Douglas, mukhang maganda rito. Talagang maganda. Nanang Arlene, magmula ngayon, dito ka na lang. Hindi na kita ililipat-lipat na katulad ng dati. Nagkakaintindihan tayo? Opo, boss. Siya nga pala. Medyo may kalakihan ang bahay na ito. Gusto ko pumunta ka kay Kapitan. Sabihin mo sa kanya, kailangan ko pa ng 2 kasambahay. Yes, boss. At siya nga pala, malawak din ang manggahan. Kinakailangan ko pa ng 4 na lalaki. Madali ka! Yes, boss. Sa araw na yon wala silang nakuha na tauhan. Pero ang pangako ni Kapitan, kinabukasan meron siyang ipapadalang mga tao. Sa unang gabi nila doon, pinakikiramdaman ni Boss Douglas kung tunay ngang may aswang sa kapis. Wala namang kakaiba sa lugar na ito. Pero, kapis to eh. Sigurado yan. Hanggang sa nakatulog na lang si Boss Douglas sa ikalawang palapag ng bahay. At kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, dumating na ang mga inaasahan na mga taong ipapadala ni Kapitan. Isa sa mga taong yon ang nakasagutan ni Boss Douglas dahil taliwas ito sa kanyang patakaran. Kung ganun lang din naman, Ruperto, hindi ka lang din pala sang-ayon sa patakaran ko. Mas makabubuti, ito na ang una't huling araw mo rito. Nana Arlene, boss, kumuha ka dyan ng 300 piso. Sapat na siguro ito sa isang araw ng taong to. Inabot naman nung lalaki yung 300 piso, pero halata mong masama sa loob niya. Okay dyan. Sino pang ayaw sa aking patakaran? Wala namang nagtaas ng kamay. Ibig sabihin, wala nang tumututol. Boss, Valentin, nandiyan ka pala. Baka may papatrabaho ka sa akin, boss. Meron. Maghukay ka ng hanggang leeg dun sa bago mong tirahan. Yes, boss. Kinabukasan, agad na bumulaslas ang balitang may taong namatay at ang pagkamatay ay karumal-dumal. Aba, sino tong taon to? Wika ni Kapitan. Napadaan doon si Boss Douglas. Tapos, sabi niya, parang namumukaan niya ang taong yun. Ano? Paano mo naman mamumukaan to? Kailan ka lang tumira dito? Kahapon lang yata. Parang may kamukha kasi eh. O baka, siguro, kamukha lang talaga. Sa mga sumunod na araw, si Boss Douglas ay naglakad-lakad sa labas ng baryo. Doon ay meron siyang nakilala na isang magandang babae. Natawagin na lang natin sa pangalan na Lisel. Ang babaeng yon, may ugaling gold digger. Kayo po yung bagong lipat dyan? Ako nga. Douglas. Lisel po. Maganda ka, iha. Teka, bitawan mo kamay ko, baka makita ka ng asawa mo. Wala po akong asawa. Talaga?
Kung ganoon, binata naman ako. Sa palagay ko, magkakasundo tayo. Talaga po? Oo naman. Kung gusto mo mamayang gabi, iimbitahan kitang mag-dinner sa bahay. Sa paghawak kamay ni Boss Douglas sa babae, maraming nakakita. Nang dahil doon binigyan na ito ng dahilan ng mga tao. Nakesyo, peperahan lang daw ni Lisel ang dayo. Meron kasing historya ng gano'n ng babae kasi minsan na itong nagkaroon ng syota na apam. Penerahan lang yung apam at nang maubos na yung pera pinalayas na ito sa kapis. Hoy, Lisel. Ano yon? Aba, mabango-mabango tayo ah. Saan ka pupunta? Diyan sa manggahan. Doon sa may matandang bagong lipat? Oh, bakit? Lisel, ano? May bago ka na namang pagkakwartahan? Huwag kang makialam. Diskarte ko to. Ganon? Nilulumot na ba yung puday? Hoy, bastos. Yun ang totoo. Gagamitin mo na naman yung pudang mo para makadali ka na naman ng kwarta. Tumahimik ka bakla. Inggit ka lang. Hoy, excuse me. Hindi ako inggit. Meron din ako niyan no. Tsaka yung sa akin, mapera din tapos dax pa. Ayun naman pala eh. Oy, bakit ka nakikialam? Di naman sa nakikialam ako no. Pero para bang wala akong tiwala sa matandang dayo na yun? Nakangiti nga pero parang galit sa mga tao. Ay, totoo yun. Oh, kita mo? Pati si Kapitan? Napansin niya yun? Ay, napansin ko talaga. Mukha nga siyang mapera, maporma, may mga ginto. Pati yung ipin niya sa magkabilang gilid ginto. Kulang na lang yata pati buhok nun ipaginto. Nakangiti nga siya pero halata may itsura parang galit sa mga tao dito. Habang nag-uusap sila, napadaan si Valentin para pumunta sa tindahan. Ay, Kapitan! Di ba tauhan niya yun? Ha? Oo, tauhan niya yan. Tao po, pabili nga po. Oy, may bumibili sa tindahan mo. Sandali lang. Ano po yon? Kuya, dito ka tumingin. Huwag dun sa mga tao. Ano bang bibilin mo? Pabili nga ng isang boteng gin. Ano pa? Tsaka isang kahang more. Ano pa? Tsaka bangos. Ay, wala kaming bangos. Kung walang bangos, boy bawang. O kaya naman, siga. Si Chirya meron. Hindi gusto ni Valentin ang narinig niya sa mga tao na yon. Para bang sila ang pinag-uusapan. Valentin! Ikaw ba yan? Kapitan. Ay, kamusta naman doon sa tiniran mo? Okay lang. Tahimik. Wala bang aswang doon? Kapitan naman, ba't sinasabi mo yon? Baka akalain ng mga dayong to. Totoong maraming aswang dito sa Kapis. Di naman kami naniniwala ni Boss Douglas sa mga aswang-aswang na yan. Marahil na italong lang niya nung una-unang araw kami dito. Pero wala naman siguro, di ba Kapitan? Huwag kang masyadong kampante. Ganun ba? Sige ho. Maya-maya pa lumakad na ang dalagang si Lisel. Papasok pa lang ito ng manggahan. Sinalubong na ito ng isang bodyguard ni Boss Douglas. Lisel! Akala ko'y hindi ka na darating. Pwede ba naman yun, Douglas? Nakapangako ako sa'yo, di ba? Ayun, halika. Doon tayo. Sa ikalawang palapag ng bahay. Tiyempo't magandang tanawin doon dahil merong maliit na balkoni. Sige. Ibig sabihin dinner date ang nangyari sa kanila ng gabing yon. Naitanong ni Boss Douglas kung tunay nga bang pugad ng aswang ang probinsya ng Kapis. Totoo ba yon? Nako, hindi totoo yun.
Wala pong aswang dito. Malamang, sasabihin po ng marami na ang Capiz pugad ng aswang. Kasi merong mga kwentong bayan, di ba? So, sa madaling sabi, hindi pala totoo. Hindi po. Dito na nga ako pinanganak eh. Kung totoong pugad ng aswang dito, di sana, yung kaharap mo mismo aswang. Hindi naman eh. Magaling kang sumagot. Siya nga pala, kamusta buhay? Bakit di ka pa nag-aasawa? Kala ko, pakakasalan na ako nung apam. Anong apam? Ibang lahi po. May kasintahan kang ibang lahi noon. Opo, kaya lang bumigay siya sa iba. Bumigay? Baka hindi mo kasi binigay ang bataan. Binigay naman. Siyempre, ganun naman pala. Iha, ang bango naman ng kamay mo. Naku, salamat. Talagang pinabanguhan ko yan. Kasi gusto ko, magmula ulo hanggang paa, mabango sa akin. Aba, yan ang gusto kong ginagapang. Siya nga pala. Dalasan mo ang pagpunta rito ha. Para nang sa ganun magkaintindihan tayo. Kung ano ba magiging status natin. Baka naman gagawin mo lang akong kabit. Kabit? May nakikita ka bang bata rito? Wala. Ibig sabihin noon wala akong anak. Nagtsatsaga nga ako sa mukha ni Nana Arlene na nakikita ko araw-araw. Talaga ba? Wala ka pang pamilya? Bakit? Sabihin na natin ako'y laki sa hirap. Tsaka isa pa, inuna kong pangatin ng sarili ko. Ang mali ko lang, hindi ko namalayan na sa sobrang kabisihan ko sa pagpapaangat ng aking buhay, yung edad ko pala'y umuusbong na. Ganon? Mag-asawa ka na. Baka mamaya di ka na magkaanak niyan. Sa palagay ko na may magkakaanak pa rin. Kasi kaming mga lalaki, wala naman expiration ng mga kamandag namin. Hindi katulad nyo, di ba? Oo. O paano? Medyo gumagabi na tagay na tayo. Nang medyo nalalasing na ang dalaga, inakala ni Boss Douglas na makakaisa na siya rito. Kaya lang, medyo choosy din ng babae. Dahilan kung bakit nagalit dito si Boss Douglas. Akala ko na may okay na. Hindi pa, agad-agad. Ganun din naman yon. Hoy Douglas, kung inakala mong makukuha mo ako agad-agad, nagkakamali ka. Ganun ba? O di umalis ka na. Umalis ang babae nung oras na yon. Kinabukasan, may pinagkukumpulan ng mga tao. Hindi masyadong malayo sa bahay ni Boss Douglas. Ba't ang daming tao? Ano meron dun? Lumapit si Valentin at doon nakita ng mga tao yung isang baboy. Meron pa naman itong ulo. Tanggal na ang laman loob. Wala na ring mga laman at mga buto na lang ang makikita. Mga kababaryo, baka may nawawalan sa inyo ng baboy. Wala ni maski isa ang gustong umako kung sino ang may-ari ng baboy. Baboy. Grabe, gutay-gutay yung Kayo, baka nawawalan kayo ng baboy. Kapitan, wala naman kaming alagang baboy. Kung ganon, hindi na rin to pwedeng kainin dahil maitim na yung natitirang laman. Ipapabaong ko na lang to. Kapitan, doon na lang sa may lupa ni Boss Douglas. Ako na magbabaon. Sige, patutulungan kita sa mga bantay bayan. Sige. Ibinaon nga nila doon ang baboy. Bandang hapon, may nagrereklamo na sa kapitan dahil nawawala raw si Lisel. Ano? Saan naman pupunta ang makating babae na yon? Baka naman ho kasi Nana Celia sumama na naman sa apam. Hindi ba't mahilig sa apam yun?
Imposible ang sinasabi mo, Kapitan. Kung meron siyang apam, iuwi niya rito sa bahay. Nabalitaan yon ng bakla, kaya't agad itong sumugod sa barangay. Kapitan, ang sabi ni Lisel, pupunta raw siya sa bahay ng dayo. Ano? Doon kay Douglas? Oo, Kapitan, doon siya huling nanggaling. Kung ganon, dapat galugarin ang bahay ng Douglas na yan. Pumunta si Kapitan doon kasama ang mga bantay-bayan. Sa kasamaang palad, wala doon ang babae, bagamat inamin naman ni Douglas na doon nga ito huling nanggaling. Nako Kapitan, hanggang alas 11 ng gabi kami rito. Hinatid ko pa nga papalabas Sigurado ka ba dyan? Oo nga. Bakit ba? Ano ba kasing meron? Hindi na nakauwi yung dalaga. Ano? Baka nadali ng aswang. Walang aswang dito sa amin, Boss Douglas. Kung ganon, pinagbibintangan mo ba ako? Sige, pasukin mo bahay ko. Pasukin mo. Kapag nakita mo siya dyan, tumawag ka ng pulis. Ipa-aresto mo ako. Sige. Hinalughog ang buong bahay. Buong manggahan. Tinignan din kung merong bagong bungkal na lupa. Pero sadyang walang makitang ebidensya ang mga taga-barangay. Ganon din ang mga pulis. Wala silang nakita na kahit anumang bahid ng ebidensya na siyang makapagtuturo na salarin si Douglas sa pagkawala ng dalagita. O paano? Nagawa niyo na trabaho niyo? Siguro naman pwede na kayong lumabas ng bahay ko. Lumabas noon ang mga pulis at barangay. Nang dahil sa nangyari na alarma mga tao at sinabi ni Kapitan sa mga pulis na baka pwedeng magbantay daw sila muna ngayong gabi at baka sakaling makita rin yung babae. Kinabukasan, nariyan na naman ang balitang may nakitang nakabitin na baboy. Katulad ng dati, buo pa naman yung ulo. Kalas-kalas na yung laman. Buto na lang ang naiwan. Tapos wala ng laman loob. Ang baboy na yon ay nangingitim ng laman. Lintek! Sinong nagtatapon dito ng baboy? Mga kababaryo, ba kami nawawalan sa inyo ng baboy? Katulad ng dati, walang gustong umako kung sino ba nagmamay-ari ng patay na baboy. Sa kabila nun, meron na naman taong nawawala. Kapag may nakikitang patay na baboy, may taong nawawala. Sino ho kaya may gawa? Oy! Nandito ka pala, Valentin. Bakit? Pinapasabi pala ni Boss Douglas, kunin niyo raw to. Ano yan? Naka-envelope na puti ang inaabot kay Kapitan. Nakita yon ng mga tao. Nag-isip tuloy ang mga tao kung bakit. Kasi alam naman nilang pera ang laman nun. Ipinakita rin ni Kapitan sa mga tao yung laman. Libo-libo. Siguro nasa 50,000. Valentin, para saan daw to? Di kasi makapunta rito si boss Medyo hirap maglakad, matanda na kasi. Mga kababaryo, napag-utusan lang ako ni boss na yung perang yan, pabuya ni boss. Sa makapagtuturo kung nasaan ba si Lisel. Tunay ngang sa bahay nila boss huling nanggaling, nalungkot tuloy yung boss ko. Baka raw may makapagturo, ayan ang pabuya. Nagbulungan ng mga tao. Malaking pera ang 50,000 ng mga panahon na yun. Nang dahil doon, kanya-kanya silang galugad sa masukal na bahagi ng baryo. Yung iba pa nga, nakarating pa sa karatig baryo hanggang sa lumampas pa sa kanilang bayan. Sa kasamaang palad, ni maski isa, walang nakakita sa nawawalang dalaga. Boss,
Nabigay ko na. Valentin, gawin mo ang trabaho mo. Yes, boss. Walang makakaalam. Pangako. Maging ang mga pulis ay naaalarma na sa nangyayari. Ginagawa naman nila ang kanilang trabaho kahit na alam nilang napakahirap na tuklasin kung saan napupunta ang mga nawawalang tao. Nang dahil doon, inutusan ng hepe ng kapulisan doon ng isa niyang tao na pumunta sa isang manghuhula. Bakit nandito tayo? Bahin ng manghuhula to ah. Huwag ka maingay. Diyan ka lang ah. Anong gagawin natin dito, sir? Mainam na yun, Limuel. Baka sakaling tumama. Diyan ka lang. Tignan mo kung may tao. Baka may makakilala sa atin. Nakakahiya. Pumasok si Sargento Admon sa bahay ng isang manghuhula para pahulaan kung saan ba napupunta ang mga babae sa kanilang AOR. Ayon naman sa manghuhula, yung dumadali sa mga taong nawawala, nandun lang din daw sa kanilang baryo. Bagamat hindi sinabi ng manghuhula ang pangalan, pero pagmatsyagan daw nila ng maigi at alamin kung sino ang salarin. Sir, ano nangyari? Nasa baryo lang daw na yun eh. Tara, punta tayo kay Kapitan. Pagpunta nila kay Kapitan, sinabi ng 2 pulis na nandun lang sa baryo ang salarin. Kaya lang napakahirap hanapin at mahirap hulaan at mahirap magbintang dahil walang kasiguraduhan. Ilang araw na lang at darating na ang kapistahan. Naalala ni Douglas ang sinabi ni Kapitan. Magandang hapon sa'yo, Kapitan. Oh, Boss Douglas. Kukunin mo na ba yung pabuyang 50,000? Hindi. Diyan na lang yan. Basta ang gusto ko, makita si Lisel. Siya nga pala kaya ako napunta rito. Kasi ilang araw na lang sasapit na ang kapistahan. Yung pangako mo sa akin. Oo. Walang problema. Pwede kang mamili. Paanong pwedeng mamili? Mamili ka kung gusto mo bang makakilala ng mga kadalagahan. Gusto ko yung single. Kasi ako, wala naman akong asawa. Asya nga pala. May natagpuan na naman daw na patay na baboy. Bakit ganyan dito? Akala ko ba, Kapitan, walang aswang dito, bakit may ganyan? Boss Douglas, hindi pa naman tayo nakakasiguro kung talaga bang aswang ang may gawa nun. Sigurado ka dyan ha? Ako'y kinakabahan eh. Bilang sandayuhan, kailangan kong pag-ingatan ng sarili ko. Nakikita mo naman, 4 pa gwardya ko, mga armado yan, pero lisensyado mga baril niyan. Ganun ba? Maganda kung ganon. Siya nga pala, Kapitan. Gusto ko pumunta kayo sa bahay. Pagkapistahan na, magsama ka ng mga konsihales o kahit na sino. Magpapalityon ako ng 2 malaking baboy. Sagot ko pati inumin. Talaga? Sige, walang problema. Darating kami. Kita ang kahandaan ng mga tao kapag sasapit na ang kapistahan. Ganun pa man yung mga taong nawalan ng mahal sa buhay. Hindi na nila maisip pa ang maghanda. Dahil kahit sasapit na ang piyesta, gusto pa rin nilang makita ang mga mahal nila sa buhay. Nagkalat na rin ang mga otoridad para sa security ng buong baryo nang maiwasan ng kaguluhan. Kasi sa araw ng kapistahan inaasahan na maraming dadayo na mga kakaibang tao. Kakaiba dahil merong ginaganap doon na tagisan sa pagitan ng bawat taong may kaalaman. Nang dumating na yung mismong araw ng piyesta, ayun na nga, nagpalityon ng 2 baboy si Boss Douglas. Dumating ang mga konsihales. Pati na rin si Kapitan. Aba, nandito na pala kayo, Kapitan.
Oo. Teka, sino ba yung mga taong yun? Alin, yung naglilitsyon? Oh, sino ba sila? Ayan ay mga taga rito lang din. Sila na rin ang nagkatay. Katulad ng pangako ko sa iyo, Kapitan. Magpapalitsyon ako ng baboy pero syempre, yung pangako mo rin sa akin. Ikaw talaga. Ilang taon na ho ba kayo? Sa palagay ko hindi nyo na kaya pang sumampa pero mukhang may pagka babaero pa yata kayo. Sabihin na nating meron, pero kahit na matanda ng lalaki, nakakabuntis pa rin, di ba? Maraming dalaga rito sa amin. Huwag ka mag-alala, mamaya't sisiguraduhin ko meron kang makikilala. Nabanggit din ni Kapitan na sa kanilang baryo ay may darating na iba't ibang klaseng taong may kaalaman. Talaga? May mga anting-anting? Oo, hindi lang anting-anting at marami pang iba. Gusto mong masaksihan? Paano yon kung sila'y magkasakitan? Sabi mo rin, may namamatay. Oo, meron. Kaya lang, walang kasuhan. Walang hihingi ng tulong sa otoridad. Kasi may kasunduan yon. Kung meron mang taong mamatay dahil sa subukan ng gamit, problema na nila yon. Sige, gusto ko yan masaksihan. Nagpunta sila sa plaza kung saan nakakita sila ng mga nakabukod na tao. Tignan mo isang yon. Parang bata pa yun ah. Alin ito? Ngayon ko lang nakita yan. Ano yon? Mag-aanting din ba ang batang yon? Siguro. Nilapitan nila yon para pumusta. Iho! Ikaw ba yan tingero ka din? May pustahan dito eh. Gusto ko sana pumusta sa'yo. Sa tingin ko mukha kang malakas. Malakas? Baka yung kasama mo malakas kumain ng laman. Iniinsulta mo ba ako? Hindi naman. Pero kung naiinsulto ka, o di tinamaan ka. Hoy iho, ayos-ayusin mo naman yung pananalita mo. Ako ang Kapitan del Barrio dito. Alam ko. Katunayan, di naman ako nagpunta rito para makipagsubukan ng gamit. Kasi hindi naman po sa pagyayabang. Lahat ng mga gamit nila, para sa akin sa salitang Ingles, basic lang silang talunin. Mukha man nakakatakot ang itsura ng mga yan pero wala yan. Bakit? Ano bang klaseng gamit meron ka? Gusto mong malaman, Kapitan? Oo. O sige. Ito na lang ang sasabihin ko sa iyo. Para makatulong naman ako sa iyo. Sa problema nyo rito sa baryo. Merong isang taong bagong salta rito sa inyong baryo na may galit sa mga tao sa taga-Capiz. Ano? Malabo ba? Ibig sabihin, merong bagong salta rito sa inyo sa baryo. Ngayon, malaki ang galit niya sa mga tao rito sa Capiz. Kasi noong araw, nung maliit pa siya noon, ang nanay niya pumunta ng Capiz. Kaya lang hindi na nakauwi. At ang bulong-bulungan, kinain daw ng aswang yung nanay niya. Kaya yung bagong salta na yun nang magkapera. Nag-alaga ng kakaibang tao na siyang kumakain ng biktima niya. Pero syempre pati siya, tumitikim din. Hoy, ano bang sinasabi mo dyan? Kapitan, lumayo na tayo. Hindi yata maganda simoy ng hangin dito. Hindi. Ituloy mo. Sino bang pinatutungkalan mo dyan? Kapitan, ilang tao na nawala rito. Alam ko bulag ka pa rin. At bingi ka pa rin. Pero kung pakikinggan mo yung sinasabi ko, matutumbok mo kung sino siya. Di ba may mga nawawalan tao rito? At kaya hindi mahanap yung mga taong nawawala kasi may natatagpuan na patay na baboy. Buto na lang at ulo ang natitira. Walang laman loob. Kasi yung baboy na yun yung taong nawawala.
ginagawa siyang aswang sa paningin ng isang taong mapagkakatiwalaan ng dayo dyan. Pero siyempre, dahil sa galit niya sa mga tao rito sa Capiz, pati siya, tumitikim na rin ng hilaw na laman. Gusto yata maging aswang eh. Pero alaga niya aswang. Ano? Alis na ako. Sandali lang. Siya ba ang tinutumbok mo? Hoy, anong kinalaman ko dyan? Wala kang sapat na ebidensya. Meron. Gusto mo, kapitan, magsama ka ng mga bantay bayan mo. Puntahan natin kung saan nilibing yung mga natagpo ang patay na baboy. Bakit? Anong meron sa mga patay na baboy? Basta. Ano? Tara? Ipinag-utos ni kapitan sa kanyang mga bantay bayan na samahan ang dayuhan. Yung ibang mga lumalaban na mga antingerong nakikipagsubukan ng gamit, sumama din. Nagpunta sila sa lupain ni Boss Douglas kung saan naroroon si Valentin na kasalukuyang nagbubungkal ng lupa. Agad silang sinalubong ni Valentin. Tinanong kung anong kailangan. Kapitan! Bakit? Ang dami nyo. Huhukayin namin yung mga nilibing na baboy. Wala na, baka inuud na yon, kapitan. Basta huhukayin namin. Yung isang kasama nilang dayuhan, binangga si Valentin, kaya agad itong natumba at sinabihan ng, "Katapusan mo na, aswang." Ano bang sinasabi mo? Bogard, wag mo na siyang patulan. Bibigyan natin sila ng karampatang parusa. Hinukay ng mga bantay bayan ang pinaglibingan ng baboy. At imbis na baboy ang mahukay, bumungad sa kanila ang 3 ulo ng taong nawawala. O di ba? Paano naging tao yan? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Ikaw ang nagbaon dyan at ikaw ang kumain sa katawan niyan. Inaresto ng mga bantay bayan si Valentin, habang ang amo nitong si Douglas mabilis na nagtatakbo papauwi sa kanyang bahay. Mga kasama, huwag niyong pakakawalan yan. Yan ang aswang, tagakain ng laman. At yung taong yun ang nagbibigay ng utos. Pinahuli rin ni kapitan ang nasabing dayo. Kaya lang para itong palos sa bilis. Kasi nang marating nila yung bahay, bigla na lang itong nawala. Magpakita ka sa akin, Douglas. Ikaw pala ang siyang may gawa. Anong kailangan nyo? Tumabi ka! Pati ikaw damay ka rito. Ang matandang si Nana Arlene, inaresto rin ng mga taga-barangay at itinurn over sa mga pulis. Hanggang sa dito napaamin ng matanda na tunay ngang galit si Boss Douglas sa mga taga-Capiz. Nang dahil doon nag-alaga siya ng isang pamilyang aswang para yung papatayin niyang taga-Capiz pakikinabangan ang laman. At nang sa ganoon wala nang matirang ebidensya na siyang makapagtuturo na sila ang salarin. Pero hindi porket magaling ang kanilang utak sa pag-iisip. Meron at meron pa ring tao ang siyang makapagtuturo kung sino ang salarin sa lahat ng mga taong nawala. Sabihin mo sa amin, saan ang lagusan ng bahay na ito? Wala na si Boss Douglas, sumakay na siya ng sasakyan. Si Douglas ay nakalabas ng Capiz, pero nasa labat ito sa checkpoint ng mga kapgu. Arestado si Douglas. Doon ay pinatawan siya ng karampatang parusa. Malaki ang pasasalamat ni kapitan sa dayuhan. Ang taong yon ay nagngangalan bilang Nole at ang mga kasama nito na sila Bogard, Arturo at marami pang iba. Yun ding araw ng kapistahan sila ang nanalo sa pakipagsusubukan ng mga gamit. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Pasensya na kayo.
Pagod po kasi ang inyong commander at medyo nahihirapan po tayong mag-record. Ah, hanggang dito na lang po ang kwento. Bukas, panibagong kwento na naman. 0948-52-30887. Yan po ang aking Viber account. Diyan lang po kayo maaaring kumontak sa akin. Maraming salamat. Good night. Enjoy listening. Sino kaya